Hi, good evening po. Ang pag-aaralan naman natin ngayong gabi po ay tungkol dun sa micronutrient na zinc. Alam niyo po ba yung zinc ay napaka-importante sa ating katawan? Isa siyang cofactor sa mga enzymes natin para yung loob ng katawan natin maayos. Kailangan natin siya. Tapos, binibigyan po siya as supplement sa mga may diarrhea. Doon po sa aming libro kanina binasa ko, kapag ka mga developing countries, kailangan nating mag-zinc supplement dahil dun sa role ng zinc sa intestine na nagre-repair ng mga intestine natin, yung junctions sa intestine, yung pagre-reabsorb ng fluid sa intestine, at saka meron daw po siyang direct antimicrobial property yung zinc, kaya binibigay sa mga nagtatae, pwedeng anti-shigellosis, anti-E. coli, mga ganon. So yun, sa mga common colds naman po, medyo iba naman yung sinasabi ng libro namin. Ang sinasabi niya doon naman, it may reduce the duration. Babawasan niya lang yung araw ng sakit, pero yung severity hindi niya gagalawin. So babawasan lang daw po yung duration ng sakit. Yung sa pneumonia naman po kasi, actually, meron yan ni-stimulate niya yung immune system natin, yung zinc. So, magiging mas malakas yung ating immune system. Paano? Yung mga B lymphocytes at lymphocytes, ini-stimulate niya. Kaya kapag ka may deficiency ka ng zinc, mag-a-atrophy yung thymus gland na nandito sa may bandang chest. Kasi po yung T lymphocytes mapoproduce sa bone marrow tapos magmamigrate sa thymus gland para lumabas ng mature na lymphocytes. So kapag ka nag-shrink ang iyong thymus at kulang ka sa T lymphocytes, di po ba? So binibigay din siya sa mga may pneumonia. Yun na nga, bakit kaya sinabi na sa diarrhea sa mga developing countries o mga hirap na bansa, hindi na kailangan pang mag-zinc. Kailangan mag-zinc supplementation. Kasi it is about the diet sa aking palagay po. No? So kapag ka mahirap na bansa, kulang sila sa pagkain kasi. Pag mayaman, siguro na bansa kasi kumpleto sila sa pagkain. So, yun. So, hindi na nila kailangan mag-zinc supplement kasi marami na silang kinakain yung mga mayayamang bansa na meron ng zinc. Halimbawa, kumakain sila ng red meat, lobster, crabs, oyster, mga social, no? Marami na po kayo yun kasing mga zinc. Dito naman sa atin sa mga Pilipinas, ano po ba yung mga pagkaing mayaman sa zinc, no? So, na pwedeng kunwari hindi na rin tayo mag-supplement ng zinc. O yung manok may zinc, yung baboy may zinc, beef may zinc, mga mani, kasoy, yung buto ha, itlog may zinc. So meron din po tayong sources ng zinc. Ano po? So napaka-importante ng zinc, meron din yan sa mga kinakain natin, yung mga binanggit ko po. Kaya mapapansin niyo po, no, dun sa mga inuubo, yung isang gamot na carbocysteine, dinagdagan ng zinc. O yung sardinas, pag nag-open ka ng 555 o Century Tuna, meron na ring zinc po yun. So yan po ha. So kapag ka maganda tayong kumain kasi well-nourished tayo ng mga pagkaing mayaman sa zinc, hindi na natin kailangan mag-zinc supplement. Ano? O ako kasi, bigyan ko lang po kayo, kaya po nabanggit ko yun. Halimbawa, merong bata nagtataisuka. Kasagsagan ng pagsusuka. Hindi ko kagad yun binibigyan ng zinc. Kasi po yung zinc in high doses may cause nausea and vomiting. Nagsusuka na nga yung bata Nagsusuka na nga, tas bibigyan mo tamang metallic taste na zinc, di po ba? So yun na, sa akin lang po yun ha. So kapag kasagsagan ng pagsusuka, medyo ino-hold ko muna yung zinc. Kasi nga pag ininom mo yun, metallic taste. Ano po? So,
para matapos na po itong vlog, importante rin po yung zinc. So, yung mga nabanggit kong pagkain, nandun na din naman po yung zinc. Pag may sakit, pwede din naman po tayo mag-supplement. Yun lang po. Thank you!